Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Grade 9 Diego Silang. Ngayon yung araw ng online class natin. So para sa online class natin ngayong araw, kung nakita nyo na yung live stream, paki-comment na ng inyong pangalan. Yan. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa module 4.5. Yan. Kaya antay lang tayo saglit ng viewers. Okay. Sige, simulan na natin. Ayan, magandang araw sa inyo. Naririnig naman ako, no? Ayan, dito tayo ngayon sa Module 5. To, tanda ko pa. Tukuyin kung anong salita ang hinahanap sa bawat bahayag. Yan, ito natalakay natin last week. Number 1. Ibinigay ni Maria Clara ang blank sa may ketong. Ano ang ibinigay ni Maria Clara sa may ketongin? Yung Agnos. Ayan. Wala. Next. Natutuhan ni Crisostomo Ibarra sa bansang blank na ipakilala ang sarili sa mga panauhin kapag walang nakaalala nito. Saang bansa niya yung natutunan? Saan siya galing? Sa Alemanya. Dito niya natutunan yung ganong kultura. Next. Ang tunay na ama ni Maria Clara ay si Blanc na naging sanhi ng kanyang mga kasawian sa buhay. Sino yon? Paki-comment na lang inyong sagot. Si Padre Damaso. Okay, check na natin. Okay. Next. Teniente na mangayak-ngayak na lumapit kay Ibarra. Si letter G. Teniente Guevara. 5. Katangiang nang ibabaw kay Maria Clara bilang isang anak. Okay, i-comment nyo lang kung ano yung mga katangian na nang ibabaw kay Maria Clara bilang isang anak dahil sinunod niya ang kanyang ama, di ba? Yan. Dito tayo sa Module 5, pagpapahayag ng damdamin at paninindigan. Ayan, napanood nyo na ba itong 13? Sikat na sikat to ngayon sa Netflix. Okay, anong masasabi nyo dito sa pagboboses nila sa Soberano? Yan, maraming mga nagsasabi, may mga nabasa tayong post sa FB na monotone daw ang ano nila sa Soberano. Ayun, yung monotone ngayon parang iisa lang yung tono niya, walang masyadong emosyon, ganyan. 'Di ba? Pero para sa akin naman, totoo 'yun.
sinabi may mga time na monotone, pero para sa akin naman maganda naman yung pagkakaboses din ni Liza sa ibang part, 'no? Ayan. So, 'di ba parang ano natin sa boses niya, yung damdamin. Kailangan may damdamin para kahit cartoons lang yung pinapanood natin, or anime, yung damdamin ay nakukuha ng mga viewers. Yan. Bakit kaya sa palagay nyo importante na alam natin paano magpahayag ng damdamin? Okay, paki-comment nga ang inyong sagot. Bakit kaya sa palagay ninyo kailangan alam natin kung paano magpahayag ng damdamin? Yan. Una, dahil nakikipag-usap tayo, no? Sa tao, sa personal. Kumbaga sa personal madaling malaman na kung ano yung damdamin na ipapahayag. Kasi nakikita natin expression ng mukha, naririnig natin yung tono ng boses. Minsan or dapat kung ano yung sinabi natin, akma yun sa boses o sa expression ng mukha. Pero minsan may mga pagkakataon na kung ano yung sinabi, kabaliktaran ng expression sa mukha at ng tono ng boses. 'Di ba? Kaya ano yung mas totoo doon? Siyempre, titimbangin mo kung ano ba yung totoong damdamin ng tao, bakit magkakaiba yung sinabi niya sa tono ng boses niya saka expression ng mukha niya. Pero bukod doon, dahil sa panahon ngayon, hindi naman tayo laging face to face, ganyan. More on technology na lang tayo. Importante talaga na may pahayag natin ng ating damdamin kahit hindi tayo harap-harapan, no? Halimbawa, ito, familiar ba kayo dito sa podcast sa Spotify? Kung nakikinig kayo ng mga podcast, wala kayo, ito, pakikinggan lang talaga to. Wala kayong makikita or walang movie, ganyan. Basta sound lang talaga siya. Pero maiintindihan nyo yung talakayan kahit naririnig nyo lang kasi yung iba or karamihan sa mga nagpo-podcast ay maganda yung tono ng pananalita nila. May tamang pagpapahayag ng damdamin. Kaya maiintindihan mo kahit nakikinig ka lang. Pero yung iba nga na nagpo-podcast ay hindi masyadong naiintindihan, no? Siguro dahil sa pagbigkas nila sa slang or yun nga yung sa pagpapahayag ng damdamin. Ito, importante din sa Messenger, no? Yung sa panahon ngayon, ang dami-daming nakikipag-communicate sa atin gamit Messenger. Tapos, sa Messenger naman, pasulat. Pasulat na damdamin yung nararapat na dapat alam natin kung paano ipahayag, no, sa Messenger. Kasi, maraming nakaka-misinterpret dito. Pag pasulat, hindi naman natin nakikita yung mukha ng tao, hindi natin narinig yung boses, binabasa lang natin. Pero dapat, kung ikaw yung nagsusulat or nagta-type ng mensahe dito sa Messenger or sa mga written medium, dapat alam mo kung paano magpahayag ng damdamin gamit ang tamang bantas. Pag ikaw naman ay nagbabasa, alam mo rin yung tamang pagpapahayag ng damdamin para hindi mo ma-misinterpret, no? At yun yung tatalakayin natin ngayon. Paano nga ba yung tamang paraan ng pagpapahayag ng damdamin sa pasalita, pasulat, 'di ba? At kung kailan natin ito dapat gamitin. Okay, una, ayan, makikita nyo to sa pahina 4 to 5 ng inyong module 4.5. Teka lang. Ayan. Mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Una, mga pangungusap na padamdam. Ito, magandang gamitin to sa pasulat. 'Di ba? Nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon at ginagamitan nito ng tandang padamdam. Halimbawa, naku po, ang bata nasagasaan. Yan, maawa ka, huwag mo akong patayin. Ganyan. Paano mo malalaman na may emosyon? Pwedeng pagulat, pwedeng nagmamakaawa, pwedeng sigaw, pwedeng pagalit kapag merong exclamation point o tandang padamdam.
Ibig sabihin, nagpapahayag ito ng damdamin. Sa makatuwid, hindi ka dapat gagamit ng exclamation point kung hindi ka naman galit, hindi ka naman nagulat, or hindi naman padamdam, hindi ka naman nagpapahayag ng damdamin sa sinusulat mong mensahe, no? Sa sinusulat mong pahayag. Kasi minsan, nami-misinterpret, 'di ba minsan may mag-chat sa atin, gumagamit ng tandang padamdam sa dulo, kahit unnecessary. Napakadami pa ngang tandang padamdam sa dulo eh. Pero, nami-misinterpret tuloy natin kasi pagka gumamit tayo ng tandang padamdam, ibig sabihin nun yung tono parang pasigaw or galit, 'di ba? O kaya mataas ang emosyon, gano'n. So, iiwasan natin gumamit ng exclamation point kung hindi naman yun yung mensahe na nais nating ipahatid. Ayan. Pangalawa, yung maikling sambitla. Itong maikling sambitla ay isa o dalawang salita or pantig na may matinding damdamin. Ito kahit hindi mo na hindi mo specify or i-complete sentence kapag sinabi mo or kapag nadinig, ganyan, ay ano na talaga, nagpapahayag talaga siya ng matinding damdamin kahit isang salita lang siya, ganyan. Halimbawa, sunog, may sunog. O kaya, wow, sadyang napakaganda mo ngayon. 'Di ba? Yung salitang sunog. Alam mo na may nasusunog, hindi siya yung nagtatanong na sunog, hindi gano'n, no? Tapos ito, wow, yan, isang bitla din yan. Ibig sabihin, parang humanga, 'di ba? Wow, sadyang napakaganda ng damit mo ngayon. Pero sa pahayag na 'to, syempre, humanga yung kasunod na ano, ay yung kahulugan na pwede nating iparating dun sa pagka-wow niya. Kasi sinabi na sadyang napakaganda, pero alam niyo ba yung wow, 'di ba minsan hindi naman natin laging ginagamit yun sa paghanga. Minsan kunwari sasabihin, "Oh, ikaw naman maghugas ng pinggan, 'di ka pa naghugas." Sasabihin, "Wow, di talaga ako naghuhugas." Gano'n. Parang ibang ibang damdamin naman 'yon, 'di ba? Ayan, magandang umaga sa inyo. Ayan, magandang umaga kay Wiko. Next. Eto, yung pangatlo naman, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin. Ito naman, yung mga nagsasaad ng tiyak na damdamin, literal naman nilang isinulat kung ano ang nararamdaman. No? Madalas ginagamit din to syempre sa mga kwento, di ba? Mga sulati na binabasa natin. Pero, pwede rin natin itong gamitin sa personal para hindi natin pahulain yung mga tao sa tunay nating nararamdaman. Kasi, hindi naman manghuhula ang mga tao para pahulain sa inyong nararamdaman, di ba? Halimbawa, nakatutuwang isipin na magkasundo na kayo. Nasan yung damdamin niya sinabi? Nakatutuwa, direkta ang kanyang pagkakasabi, no? Tapos ngayon, ito yung pangalawa, nasaktan ako sa mga sinabi mo. Ano yung direct, yung damdamin niya, nasaktan. Direkta niyang sinabi na nasaktan siya. Ganon. So, saan natin to ginagamit? Madalas ginagamit to sa mga pasulat na pahayag at dapat din natin gamitin sa personal. Sabihin natin yung direkta, yung tunay nating nararamdaman to set boundaries din at para hindi rin malito yung mga tao sa paligid natin, di ba? Pang-apat, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito naman, gumagamit ng mga tayutay, no? For creativity purpose, yung paggamit ng damdamin dito. Hindi niya direktang sasabihin na naiinitan, ganyan, o kaya sobrang galit na galit, ganyan. Kundi, gagamit sila ng tayutay para mas mapa-feel dun sa reader yung emosyon nung character, no?
Halimbawa, nag-aapoy sa galit ang ina dahil sa ginawa ng anak. Yan, 'di ba mas feel mo yung galit kaysa naman sabihin na galit ang ina dahil sa ginawa ng anak, 'no? Na halimbawa ano, yung nanay nagpapakapagod siya na mapag-aral yung anak, tapos biglang uuwi yung anak na hindi ano na halimbawa nabuntis pala siya o kaya nagka-cutting classes pala siya, nanghihingi pala siya ng pera pambayad daw sa project, wala namang project, ganyan. So anong mararamdaman ng nanay kapag binasa natin sa maikling kwento or sa nobela na galit na gitang ina, parang hindi yun masyadong mararamdaman ng reader, pero dahil ginamit ito sa libro, sa maikling kwento o nobela, gumagamit ang tayutay para higit maramdaman ng reader, 'di ba? Ano yung ginamit niya? Nag-aapoy sa galit ang ina, o 'di ba? Ganun. O kaya ito naman pangalawa, abot lang ang ngiti ni Ana sa pag-uwi ng kanyang asawa, 'di ba? Hindi naman to literal na umabot talaga sa langit yung ngiti, ibig sabihin lang ay sobrang saya, no? 'Di ba mas naramdaman natin na yung tindi ng kanilang damdamin dahil ginamitan ng malikhaing pagpapahayag. Ito naman. So, ano nga ba yung padamdam? Ito yung bantas na ginagamit para sa pandama. Ay, wait lang. Ayan. Okay. Balik. Yan. Ay, wait. Yan. Yan. Pangungusap, ayan, pare-pareho pangungusap nagsasadang matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, mabuhay ang Pangulo! Sabi, uy, ang ganda ng bago mong sapatos ah. Aray, naapakan mo ang paa ko. Ayan. So, kailangan natin ng tandang padamdam para palatandaan na may damdamin ang ipinapahayag kahit sinulat mo lang ito or kahit binabasa mo lang ito. So, uulitin ko ha, mag-ingat sa paggamit ng tandang padamdam. Hindi bawat sentence ginagamitan ng tandang padamdam dahil baka ma-misinterpret. Baka akalain sa chat mo galit ka kahit di ka naman galit. Okay. Saka iwasan nyo din yung caps lock sa chat kung hindi naman kayo galit kasi caps lock means emphasis eh. Saka pwedeng pagtaas din ng boses, ganyan. So kung hindi mo naman i-emphasize or hindi naman pasigaw tono na sinasabi mo sa chat, huwag ka mag-caps lock. Okay. Mga pangungusap na nagpapahayag ng tiyak na damdamin, yan, ginagamitan ngayon ng tuldok. Yung kanina. Ngayon, i-direct na mo, sasabihin mo talaga, no? Halimbawa, nakalulungkot na makita ang Pilipinas ay unti-unting naghihirap. Yung nakalulungkot, siya yung nagsasadang damdamin, yung tuldok, pagpapahayag yun na tiyak, no? Hindi to question mark kasi hindi siya nagtatanong. Hindi siya nagtatanong kung nakakalungkot ba na makita ang Pilipinas na unti-unting naghihirap. O sa palagay yun, nakakalungkot ba yun? Siyempre, sigurado yun, nakakalungkot talaga, no? Tiyak na nakakalungkot na makita ang Pilipinas na unti-unting naghihirap. Ayan. So, ito yung mga salita na maaari nating ito yung sa pandamdamin. Ngayon, punta naman tayo dito sa paninindigan. Sa paninindigan naman ay syempre, kumbaga, nagbibigay ito ng certainty na firm dapat yung decision mo, nagpapahayag ka ng opinion, ng prinsipyo mo sa buhay, at matatag mo itong pinaninindigan, no? Sa pagsang-ayon, kung sumasang-ayon ka at naninindigan ka na sumasang-ayon ka tungkol sa bagay na yon, ito yung salita na maaari mong gamitin. Nanindigan ako, sang-ayon ako, kaisa mo ako sa bahaging iyan. Lubos akong nananalig. Talagang kailangan. Iyan ay nararapat. Tama ang sinabi mo. Totoong, ayan, at iba pa. Ngayon naman, yung ganap naman na pagsalungat, kung lubos ka namang sumasalungat sa pahayag na iyon, or ibig sabihin di mo sinasang-ayunan, ito yung mga salita na dapat mong gamitin or pwede mong gamitin. Ayaw ko ang pahayag na hindi totoo. Hindi ako naniniwala riyan. Hindi ako sang-ayon dahil, so dudugtungan mo yun, hindi ko matanggap ang iyong sinabi, maling-mali talaga ang iyong sumasalungat ako na at iba pa. Ayan. So dito, sa mga bantas ng unos,
tungkol ito sa nakita naalala 'to pinapanood ko sa inyo 'to nung nakaraan, kung lagi kayong nanonood sa live stream natin. Nung nakita ni Ibarra ang matandang supultorero na inamin sa kanya na yung bangkay sa hinahanap nilang libingan ay itinapon niya sa lawa dahil utos ng Padre Garrote daw or malaking kura ay hukayin ng bangkay at ilagay sa mga Chino. So hindi hindi inilagay sa libingan ng mga Chino ng sepulturero dahil naaawa siya kaya itinapon na lang niya sa lawa dahil mas mabuting itapon sa lawa ang bangkay kaysa ilibing sa libingan ng mga Chino nung panahon na yon. Ngayon, nagpunta agad dahil galit na galit si Ibarra, bangkay yun ng tatay niya pinahukay. Ngayon, sinugod niya agad si Padre Salvi, nakita niya si Padre Salvi, sinugod niya agad. Tapos yung aambahan niya, yung ganun aambahan. Tinanong ngayon ni Ibarra, pare yun, aambahan niya yung pare. Ganyan. Napaupo tuloy si Padre Salvi. Tinanong ni Ibarra bakit naman niya ginawa yun sa tatay niya na pinahukay ang bangkay. Sabi ni Padre Salvi, hindi naman ako yung nagpaano ng bangkay, kundi si Padre Damas ang nagpahukay ng bangkay. So, eto ang tanong. Sa palagay mo, makatwiran ba ang ginawa ni Padre Damason sa pagpapahukay ng bangkay sa ama ni Crisostomo Ibarra? So, gagamit ka ng mga salita dito ha. Kunwari, kung sumasang-ayon ka na makatwiran yung inutos ni Padre Damason na ipahukay ang bangkay ng tatay ni Ibarra, kung sumasang-ayon ka, ito gamitin mo. Sang-ayon ako kasi na ipahukay ang bangkay dahil o kaya iyan ay nararapat dahil ayun yung halimbawa. Pero kung hindi ka naman sumasang-ayon, para sa iyo, maling-mali talaga yung iyong pagpapahukay dahil or ayan, ano pa, hindi ako sumasang-ayon dahil, yun. So, dugtungan niyo yung pahayag. Ito. Ulit, ano yung tanong? Kung makatwiran ba ang ginawa ni Padre Damaso sa pagpapahukay sa bangkay ng ama ni Crisostomo Ibarra? Pangalawang tanong, tama ba yung ginawang action ni Crisostomo? Na dahil sa kanyang emosyon, sinugod agad niya si Padre Salvi. Aambahan pa niya. Only to find out na hindi pala si Padre Salvi yung nagpagawa na nag-utos nun. Pero, nasaktan din niya si Padre Salvi, di ba? Sinugod niya agad Sa palagay mo, makatwiran, tama ba yon or hindi? So, gumamit ka ng mga pahayag ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon. Okay, next. Habang nag-uusap ang magkapatid, ito, sa mga sacristan to, tungkol kay Basilio at Crispin, na tungkol ito sa pinarusahan sila dahil may nagnakaw daw. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng 2 onsa. Tapos, ginulpi din siya ng sacristan mayor dahil mali ang pagpapatunog ng kampana. Talagang sinasaktan sila, child abuse, physical. Ito ang tanong. Tama ba ang ginawang pagpaparusa ng sacristan mayor kay Crispin dahil mali ang pagtugtog ng kampana? Sang-ayon ka ba o hindi sang-ayon? O gumamit ka ulit ng mga ganitong pahayag. Okay, at i-komento. Okay, so meron bang katanungan? Ito, may sagot sa atin. Wala nga lang lumabas na pangalan. Maling-mali talaga iyon dahil walang pasabi sa may-ari ng bangkay na hukayin ang bangkay. Okay. Tama, kasi gumamit ka ng yung maling-mali talaga. Ito yung napili mong gamitin. No? Hindi talaga makatwiran yun. Ipahukay yung bangkay.
nanahimik yung bangkay eh. Kumbaga ano yun, disrespect sa katawan ng tao. Ito. Hindi sang-ayon dahil sa maling tugtog dapat po bang manakit? Yun, kumbaga siguro ang ibig mong sabihin dito, hindi po ako sang-ayon sa ginawang pananakit ng Sakristan Mayor dahil pwedeng maaari namang itama, no? Maaari namang turuang maitama yung pagtugtog ng kampana kaysa manggulpi, no? As in gulpi, hindi lang sakit hindi lang palo gulpi talaga. Okay, maraming salamat sa pagsagot. Okay, meron pa ba kayong katanungan? Kung meron pang katanungan ay maaaring mag-chat sa GC or i-PM ako. Pakipasa na rin, dahil nasa module 4.5 na tayo ngayon, pakipasa na rin ang inyong sagot. Yung mga hindi pa nakapagpasa ng module 4.1 to 4.4, pwede nyo nang ipasa. Tapos bukas, Friday or Saturday, pwede nyo ihabol yung module 4.5. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. Ayan, wala nang katanungan. Okay, maraming salamat. Paalam na.